Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Marahil ay magandang hamon ho sa atin bilang mga Kristiyano sa panahong ito ng Kwaresma ay ang patuloy na imbitasyon sa atin na maging katulad ni Jesus. At sa ating Ebanghelyo, ang imbitasyon ni Jesus ay maging mahabagin tulad ng inyong Ama. Pagiging katulad. At sana sa ating pagdiriwang at sana sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, ito ang patuloy nating tandaan. Patuloy nating yakapin ang daan patungo sa pagiging katulad ng Ama. Yung iba siguro, di ba, may mga tinitingala kayo at gusto nyong gayahin. Gustong tularan. May kakilala ho ako, ang paborito niyang basketball player ay si Stephen Curry, kaya lahat ng may patungkol sa kanya, gagayahin niya. Numero, sapatos, kahit yung paraan ng paglalaro. At maganda rin, no, sana sa atin din bilang Kristiyano, no, ang tularan din natin at naisin ay maging katulad ng Diyos sa ating pamumuhay, sa ating pagmamalasakit sa kapwa. Kaya sana bilang Kristiyano, lumalago tayo sa pagmamalasakit at pag-unawa. Hindi sa panghuhusga ng kapwa. Sana lumalago tayo sa pagyakap sa kapwa, hindi pagtuturuan sa kapwa. Lalo na ho ngayon sa panahon na ang bilis nating manghusga. Ang bilis natin, no, na mas madali sa atin ang manakit ng kapwa at magbitaw ng mga salitang makakasakit sa kanya kaysa unawain siya. Kaysa lawakan natin ang pag-unawa natin, mas gusto nating ituro at iduro ang kapwa natin. Yung iba din naman, no, pag pinagsasabihan, no, wag din naman pa-victim, no. Minsan maganda para sa atin, no, na ang salita ng Diyos ay hamunin tayo to challenge our complacency
to challenge our hardness of heart, to challenge even our pride. Dahil ang daan ng Diyos para sa atin ay ang daan ng pagpapakumbaba, ang daan ng paglilingkod, ang daan ng pag-uunawa at pagyakap sa kapwa. At sana sa paglalakbay natin ito ang naisin natin, maging katulad ng Diyos. Dahil ang Diyos ang tinitignan natin, ang Diyos ang tinitingala natin, ang Diyos ang nagbibigay kahulugan sa buhay natin. And when we try to be like the Lord in our lives, hindi man saktong-sakto, makalapit-lapit man lamang ng konti sa pagiging katulad ng Diyos, hindi natin napapansin na tayo din ay nagiging buhay na presensya ng Diyos sa mundong ito. Paalaala ng Diyos dahil tinutularan ang Diyos na nagmamahal sa atin. At siguro ito yung magandang paalala sa bawat isa, na ako bilang isang Kristiyano, ako bilang isang deboto, ay maging paalaala din ng Diyos na unang nagmahal sa akin sa pamamagitan ng pagiging katulad ng Diyos. Mapagpakumbaba, mahabagin, marunong umunawa sa kapwa, maging katulad ng Diyos. Amen.